iyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan, si San Francisco de Assis. Hilingin po natin ang kanyang panalangin at matutunawa rin tayo sa kanyang halimbawa, lalo na sa kanyang pagnanais na makasama ang Diyos sa kalangitan. Ito rin nawa ang hilingin nating biyaya at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan. Pagdasal natin ang mga OFW. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunton nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang tipunin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng bigati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ng aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan, pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan.
Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat, naroon nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupaing dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayon paman, magala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marununong o pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang masayang pagbabalik ng 72 disipulo ni Kristo matapos ang matagumpay na pagmimisyon ng mga ito. Sinabi ditong tuwang-tuwa sila. Bakit nga? Nakapagpapalaya sila ng demonyo. Ibig sabihin nun, meron silang kakayanan na hindi kayang gawin ng iba. Achievement ito. At natutuwa rin naman si Kristo dahil siya ang nagbigay sa kanila ng kakayanan, kapangyarihang ito. Pero sana po napansin ninyo, yung mabilis na sinabi ng ating Panginoon, matapos niyang i-affirm, congratulate, i-appreciate ang matagumpay na misyon ng 72. Yung sinabi niyang pinangunahan ng salitang nevertheless, o kaya gayon pa man. Ang ibig sabihin ay a shift from his prior point to a more significant point. Ibig sabihin, mas mahalaga ito. Anong sabi niya? Parang ganito. Okay yung kaligayahan niyo. May 72 and other disciples. Okay yung kaligayahan ninyo na nakapagpapalayas kayo naman sa mga espiritu, nakapagpapagaling kayo ng mga tao.
nakapangangaral kayo sa pangalan ko. Pero, mag-alala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang mga pangalan nyo. Tama nga naman. Yun ang mas mahalaga. Not our achievements, but that our names are written in heaven. Aanihin mo nga naman yung mga talento natin, yung mga achievements natin. Kahit pa tayo ang pinakamagaling, pinakamatalino na tao sa mundo. Kahit na marami tayong natulungang mga tao, kung hindi naman nakasulat sa langit ang ating pangalan, walang saysayang lahat ng yan. Father, tama po ba yung narinig ko sa inyo? Kahit na marami tayong natulungan tao, yes, kahit marami tayong nagawang kabutihan, walang saysayang lahat ng yan kung hindi masusulat ang ating pangalan sa kalangitan. Alam ko yung iniisip ninyo. Father, pwede bang maraming nagawang kabutihan pero hindi malilista ang pangalan sa kalangitan? Yes. At yun ang isa sa pinakasinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyong napakinggan. Tandaan po natin, kasama si Judas sa mga disipulo ni Kristo na binigyan niya ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu, mangaral sa mga tao sa kanyang pangalan, gumawa ng mga milagro, kababalaghan, magpagaling ng tao naman ang kanilang karamdaman. Kasama si Judas dito. Pero siya'y nagtaksil kay Kristo. Hindi ko sinasabing napunta si Judas sa impyerno. Sinasabi ko, anong saysay ng lahat ng ginawa niyang mabuti? Ito man ay nakapagpamangha sa iba. Ito man ay nakaakay kay Kristo sa iba. Kung ang Panginoon naman ay tinanggihan, tinatwaan niya. Kasi, pwede ang ibig sabihin nun ay gumawa lang siya ng mabuti, pero hindi siya naging tunay na mabuti. Pwede kasi nga ibig sabihin nun, meron siyang mga gifts, meron siyang mga achievements o regalo, pero wala talaga siya, si Judas, na malalim na relasyon kay Kristo. Natatandaan po ninyo yung sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 7:22, yung sasabihin daw ng mga hindi mapupunta sa langit sa araw ng paghuhukom, sasabihin nila, di ba ganito? Panginoon, Panginoon, sa iyong ngalan nangaral kami, nagpalayas kami sa masamang espiritu, nagpagaling kami ng mga may sakit. Isipin po niyo yun. Kamangha-mangha yung mga gifts na yun. Achievements. Yung mga accomplishments na yun. Siguradong yung mga accomplishments na yon, nakamangha sa tao, nakamove ng tao, nakaakay kay Kristo sa mga nakakita nito. Pwede yon. Kaya nandun yung expectation ng mga ito na ang kanilang pangalan ay nakalista sa kalangitan. Tapos wala. Ang sakit nun. Magtataka sila, bakit ganon? At ang sagot ay doon sa idudugtong ng Panginoon sa susunod na versikulo. Mateo 7:23. Hindi ko kayo nakikilala. Ang pagkilala sa lengguwahe ng Biblia ay pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Gumawa lang kayo kumbaga ng kabutihan. Pero hindi talaga ako ang nasa puso niyo at kalooban. Ang mga ginawa niyong kabutihan, tama't nakakahanga, tama't nakamove ng ibang tao, pero hindi ito produkto ng pagmamahal nyo sa akin na totoo. You see, pwedeng may mga gifts tayo, pwedeng may talento tayo, pero it does not necessarily mean meron tayong anointing, that our names are written in heaven. Ibig sabihin lamang din, pwedeng gamitin ng Panginoon kahit ang taong hindi tunay na mabuti para ma-accomplish ang mga bagay na mabuti. O hindi ba yan ang isa sa mga ini-insinuate ng Romans 8:28? All things work together for the good of those who love Him. Kaya po pwede na kahit ang isang tao na palabas lang yung ginagawa, kahit ang isang tao hindi tunay na mabuti, ay gamitin ng Panginoon
para makagawa ng maraming mabuti. Upang ang mga tao ay maging mabuti, pwede niyang gamitin ang isang tao hindi tunay na mabuti. Kaya wag tayong pakakampante. Baka wala tayong pangalan sa kalangitan. Baka magtulad tayo dun sa mayaman nung nakaraang linggo lang. Buti pa si Lazaro may pangalan, yung mayaman wala. Kahit na siya ang pinakamayaman, kahit na siya ang pinakamatilino, kahit na siya marahil ang pinakamadiskarte, dagdagan pa natin. Kahit na siya marahil, pero hindi ganito yung mayaman, pero dagdagan na rin natin. Kahit na ikaw ang sa tingin ng tao napakabuti, pwedeng hindi nakasulat ang pangalan mo sa kalangitan. Kasi hindi pala tunay ang iyong kabutihan. Kaya ito'y eye-opener sa atin . Lalo na yung madalas na may katwirang, wala naman ako yung nargabyadong tao, tumutulong naman ako . Tanong, meron ba tayong malalim na relasyon sa Panginoon? Ang mga ginagawa pa nating mabuti ay nanggagaling sa ating puso. Minsan mayroong nagkomento, Father, maraming namumove sa homilis mo. May mga hindi nagpapakamatay dahil sa mga pangaral na narinig sa'yo. Father, ang dami mong natutulungan, ang dami mong napapatayo ng mga chapels. Father, sureball ka na sa kalangitan. Not necessarily. Yun yung sinasabi sa atin ngayon. Hindi porke nakakagawa tayo ng mabuti, tunay na tayong mabuti. Hindi porke nakakagawa tayo ng maraming kabutihan, ay tunay ng si Kristo yung nasa ating kalooban. I-check natin ang laman ng puso natin. Si Kristo ba ang naghahari dyan? Ang ating mga kabutihan ay produkto ng pagkamahal natin sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin kinang Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Di rin kinang Diyos Pumikit ang tayo. samo Panginoon, tulungan mo ko na mas maging totoo ang pag-ibig ko sa iyo. Tulungan mo kong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. Yung ikaw ang mas lalo ko pang hangarin. Yung anuman ang maging pagtanggap sa mga mabubuting ginagawa ko, yung maging okay lang sa akin, basta't ito'y ginagawa ko alang-alang sa iyo. Tulungan mo rin po na maging totoo ang pagmamahal ko sa kapwa ko at maging totoo rin naman ang pagmamahal sa akin ng mga taong inaasahan ko. Tulungan mo yung mga taong nagmamahal sa akin ay maging totoo sa mga kabutihan nilang ginagawa sa akin. Mamuhay nawa kaming lahat sa katotohanan. Hallelujah! Hallelujah!
pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Hindi porke may pangalan sa lupa, pinapangalanan na sa kalangitan. Not necessarily. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya hilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo maging totoo ang pananampalataya at pagmamahal natin. Doon lamang natin masasabi na mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung ang Panginoon talaga ang pinakauna at hindi mo ipagpapalit sa buhay mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung siya talaga ang pinakadahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, kung bakit tayo lumalaban, kung bakit tayo naninindigan, kung bakit tayo nagmamahal. Si Jesus lang. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay buhay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, San Francisco de Assis, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pag-apahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Palad sanang tanggapin, tanging pangarap ko sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y awin ang wawi ng gulo, ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawin ang buhawi ng gulo, ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan
lahat sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad, sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, ay magkamit ng pagkamahal mo at makapagdulot nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Ang Panginoon na po sanang bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sing in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.